pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa pagdiriwang nitong banal na misa. Ang pinakamataas na pasalamat natin sa Panginoong Diyos para sa lahat ng biyaya na patuloy na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. At sa araw ito, sa linggong ito, ang ating banal na ebanghelyo, ito'y patungkol sa dalawang magkakapatid na si Maria at Marta. Tatlo ito sila. Si Maria, si Marta at si Lazaro. Si Lazaro ang pinakamatalik na kaibigan ni Jesus na muling binuhay mula sa kanyang pagkamatay. Pero binanggit sa ating banal na ebanghelyo yung dalawang babae na kapatid ni Lazaro. Si Marta at si Maria, na merong dalawang katangian na kinakailangan nating pagnilayan. Si Marta ay ano yung ginagawa ni Marta? Tinanggap si Jesus, ngunit abalang-abala sa mga gawain. Si Maria, tinanggap si Jesus, ngunit nasa paanan ng Panginoon, nakikinig sa turo at sa sinasabi ni Jesus. Ito yung mga pagkakaiba sa dalawang magkakapatid. Yung isa ay abalang-abala, yung isa naman ay nakatahan lamang, nakikinig. Mga kapatid, kung ating narinig yung ating unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, ay ito'y kwento din nung paano tinanggap ni Abraham yung tatlong lalaki na naging bisita niya. Ibig sabihin, ang ating mga pagbasa ay ito'y patungkol kung paano natin tinanggap ang Diyos sa buhay natin mga tao. Dahil si Abraham ay tinanggap niya yung tatlo. Abalang-abala siya na ihanda kung ano yung nararapat para sa mga bisita. Pero sa kanyang pagiging abala ay nandun din yung kanyang pakikinig. Ano yung magandang balita na sinasabi ng tatlong bisita niya? Sa ganitong panahon, ako'y babalik at kayo'y magkakaroon ng isang bata o anak na lalaki. Yun yung mensahe na ibinahagi ng tatlong lalaki na naging kasama o naging panauhin ni Abraham. At narinig ito ni Sarah. At kung ating pagninilay-nilayan o ating basahin ang tungkol sa buhay ni Abraham at kay Sarah, sila'y mga matatanda na. Si Sarah ay baon. Pag sabihin natin baon, walang kakayanan na magbigay ng anak. Ngunit, dahil sila'y naniniwala sa salitang binitawan ng kanilang nagiging bisita o panauhin, ang salita niyon, kahit wala silang kakayanan magbigay o magkaroon ng anak, ay ito'y naisa sa katuparan. Dahil naniniwala sila sa salitang binitawan ng kanilang panauhin. Sila'y nagkaroon ng isang anak na nagngangalang Isaac. Mga kapatid, sa buhay natin ito, tulad ng ating banal na ebanghelyo, ay aligada o abalang-abala si Marta sa paggawa. Dito sa ating banal na ebanghelyo, hindi sinasabi ni Jesus na mali yung mga bagay o yung oras ay ikukul lamang natin sa paggawa. Kung hindi, ipinapakita sa ating banal na ebanghelyo yung magiging balanse sa buhay ng tao pagdating sa oras. Diba? Dahil siguro lahat naman kabisado kung paano sumakay ng isang bangka. Kinakailangan, pag ikaw ay sumakay ng isang bangka, ay ano yung kailangan? Magiging balanse tayo. Tulad ng experience ko sa Bicol, yung bangka nila doon, walang katig. Malaking kasko, yung tinatawag na kasko. Walang katig yun. Pagbaba mo sa malaking bangka, masakay ka doon sa malaking kasko, yun lang masakay na pumunta doon sa gilid.
Dahil yung bangka ay hindi pwedeng tumabing, lalo-lalo na pag hibas o tawag nito'y o hibas nga rin, hibas ba din dito, Yun ang matabi doon. Kinakailangan balansin. Kinakailangan nasa gitna ka lamang dahil pag mapunta kayo lahat dito sa kabila, ay sigurado taob. Ganun din sa buhay natin mga tao. Sa ating banal na Ebanghelyo, hindi pinagbawalan ni Jesus na si Marta ay magiging abala dahil ito ay form of service. Pero yung ginawa ni Maria, ito ay form of worship. Pakikinig sa salita ng Panginoon. Paano? Diba sa tayo ay karoon ng Bible study. Magkakaroon ng banal na misa. Magkakaroon ng kung anumang fellowship na ginagawa para yung ating spiritual na aspito sa buhay natin mga tao ay magiging aktibo. Ngunit, binigyan tayo ng magwala dahil minsan sa buhay natin mga tao ay hindi tayo nagiging balanse. Kaya kung hindi tayo balanse, tayo'y nataog. Tayo'y mapapalibara. Bakit? Dahil nagiging aligaga o nagiging abala lang tayo sa makasalimutang mga bagay. Kaya nung sabi ni Jesus nung pagkasabi ni Marta, Panginoon, pakisabihan daw ninyo yung aking kapatid na si Maria na tulungan naman ako. Anong sabi ni Jesus? Marta, Marta, napakaabala mo sa lahat ng bagay. Pero si Maria ay mas pinili niya kung ano yung nararapat at hindi ito aalisin sa kanya. Yun yung sabi ni Jesus. Yun yung naging response ni Jesus doon kay Marta. Mga kapatid sa atin sa buhay din natin, parang tayo yung natakot. Kaya tayo yung nagiging abala sa napakaraming bagay. Pero naway sa pagiging abala natin sa napakaraming bagay, ay huwag nating kalimutan ang oras para sa Diyos. Lagi natin bigyan ng panahon ang pakikinig sa salita ng Diyos. Kadalasan kasi sa magiging rason natin kaya hindi tayo makapagbigay ng oras para sa ating pagsamba, ang pinakamataas na pasalamat natin sa Panginoon dahil marami tayong mga ginagawa sa buhay. Diba? Marami tayong ginagawa sa buhay. Kaya minsan, nasunod na ako na linggo magsimba. Bakit? Ang daming labahin, hindi na ako. Pero kahit labahan mo yan ngayon, kahit isang araw mo pang labahan yan ngayon, kinabukasan may labahin ka pa rin. Dahil ang totoo, yung gawain ay hindi pa natatapos. Kaya sinasabi nga sa ating doon sa Genesis, doon sa 10 utos, ay ano yung sinasabi doon? Ipinagkaloob ko sa inyo yung 6 na araw. Yung pang-7 araw ay pagkaloob mo man lamang sa akin. Araw ng pamamahinga. Dahil kung bigyan natin ng pagpapahalaga ng salita ng Panginoon, ay parang ito yung parang nagbigay sa atin ng lakas. Kaya laging minsan ang tao ay laging bugnutin dahil sa sobrang daming problema ang pumapasok. Absorb ka lamang ng problema. Pero hindi ka naman nag-recharge. Ang pag-recharge ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon dahil ito yung nagdadirect sa iyo kung ano yung magandang gawin. Kaya sana sa buhay natin mga tao, magiging balansin tayo sa pagdating ng sa oras. Kung meron tayong oras sa paggawa, kung meron din tayong oras sa pagmamarites, dapat meron din tayong oras para sa Diyos. Huwag yung lang puro gawa. Huwag lamang yung puro pangapit bahay. Dahil mahirap yun, dahil puro lang tayo gawa, puro lang. Natural, pag pagod ka, panay gawa. Tapos napunta ka pa doon sa iyong kapitbahay. Anong ginagawa ng mga marites? Sino ba ang mga marites dito?
Kaya mapunta ka dun sa iyong kapitbahay. Ano din mababalitaan mo doon? Nakapagpa-energize ba gayon sa iyo? Nakapagpalakas ba gayon? Hindi. Hindi problema. Lalo na pagpunta mo doon, ang i-request sa iyong kapitbahay ay sabi niya, meron ba yung nagsabi na ganito ka? Diba? Ganito ka daw, sabi ni ganito. Diba? Ay anong magiging mapasok sa isipan mo? Problema. Kaya amulito ka. Pero kung may panahon ka sa paggawa, may panahon ka sa pagmamarites, may panahon ka sa pagsimba, makinig sa salita ng Panginoon. Pagod, problema, pahinga. Diba? Kung ating tingin yan, pagod, problema, pahinga. Dahil ang kapahingahan ay matatagpuan lamang natin sa Diyos. Kaya dapat tayo magiging balanse. Kaya sabi nga sa aking banal na Ebanghelyo, mas pinili ni Maria kung alin ang mas nakakabuti sa kanya at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kaya ito'y isang paanyaya sa bawat isa sa atin na sa loob ng araw ng isang buong linggo, Lunes hanggang Sabado, naway bigyan din natin ng panahon sa araw ng linggo ang magpasalamat at makinig sa salita ng Panginoon. Ito yung araw na tayo mamahinga. Dahil kung ang tao ay nasa tamang pahinga, may tamang lakas, may tamang determinasyon para ipagpatuloy ang buhay. Kaya sana sa lahat na narito ngayon, salamat sa Panginoong Diyos dahil kayo'y tumugot at patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Patuloy nawa kayong bigyan niya ng lakas at determinasyon sa buhay na ito upang patuloy ninyong may sakatuparan sa tulong ng Panginoon ang ninanais na inyong puso at inyong kalooban. Tularan natin si Maria at ganoon din si Marta na naglingkod at nakikinig. Huwag lamang yung baliwala lamang natin yung ating pakikinig. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Panginoon. Kaya sana sa linggong ito ay patuloy natin pumigit pasalamatan ng Panginoon. Bigyan natin ng oras ang Diyos para pakinggan natin ang kanyang mabuting balita dahil ito yung magbigay sa atin ng lakas pang-araw-araw ng ating pamumuhay sa buhay na ito. Pagpalain nawa tayo ng buong kagapan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo lahat at ating sabay-sabay na sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos amang makapaglirihan na lumikha ng langit at lupa at ang lahat na nakikita at nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama at Anak si Walang Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak nilikha isa sa Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha niya na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan ay nakao siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ininak siya na may pagkakilig tao. Pinakasabog sa alang-alang sa amin sa panahon ng Pilado. Nagpakasakit na matay na hindi at mulit nabuhay sa isang araw sa katubaran ng mga kasulatan. Umawit siya sa langit kalulok sa kanan ng Ama at mulit darating ng maluwalhati upang kukuha ng mga buhay ng pagkakay at ang karaniwan ng pagkakay. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at kapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya na luwalhating kasama ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nangalit tayo sa isang iglesyang banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng kasalanan at pinilitan natin kung yung pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay ng walang hanggan. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan.
Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin pong ulitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, makadiyos na kamahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente sa bayan ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya amang nasa langit, ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Corrales, ang aming obispo diocesano na si Right Reverend Arnold Damayan, ganon din sa aming pari na si Reverend Father Randy Madhos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayan ito at sa lahat ng iba pang bansa. Lalong-lalo na ang aming punong barangay at kasama ang buong sanggunian. Magpasyanawa sila ng buong talino at may katarungan at maisakatuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa mga pamilya nangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa sa linggong ito na sina Milet Ricanya, Dondon Ricanya, Jonel Ricanya, Melanie Sevilla, Fermil Pegalan, Adrian Lial, Joel Pegalan, Edwin Pastrana, Janet Ricanya, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, ganon din kina Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Encinas, Lomar Saludes, Norberto Ricanya, Aileen Medina, Fernandez Rianzares, Henry Ricanya, Camilo Pegalan, Gerardo Rianzares, Benvenido Rianzares, Nanette Manalo, Arvin Perlas, at Bernardo Labosta Jr. at sa kanilang mga buong pamilya. Ganon din sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Armand Candelaria, Rachel May Pastrana, Nicole Ricanya, Nicole Labosta, Eunice Ann Gabonilas, Arkel Ricanya, Beder Francisco at Albert Otis. Dinggin at kakapinawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglikuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, nabigyan lakas sa tulungan ang lahat ng nasa ligali, may kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Mylene Villavicencio, Rudy Saludes at Father Edwin Lontong. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, lalong-lalo na sina Benjamin Esguera, Edwin Manalo at Licencia Rianzares, na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay
Isinasama namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, paigin mo ang aming kalahatan. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian, kami nananalangin. Tugunin mo ang aming panalangin. Alang-alang sa kanya nila pinubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu. Tayo lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo itinyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa ng tulong ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi namang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magbatihan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapan sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsipo po tayo lahat ng ating ihandaan ng mga sarili para sa pag-aaral. Itaas ko natin ang ating mga alay at tayo po'y manalangin. Mauwaing Diyos, ipinagalob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasagalan ay pinigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami na iyong mga lingkod ay nag-alay sa iyo ng mga salisa ng aming pagkamalakutang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo po'y nalangin para sa tinapay.
Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ng pinapay na ito. Inaalay na ito sa iyo, upang sa aming pagigilapay ng buhay, ipagkaloob mo na kami tatanggap ito ay mapagsunod sa bigis ng pag-ibigan. Amen. Tayo mo'y nalangin para sa alam. Makapangyarihang Diyos, tagakin mo ang alam na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway aming magiging espiritual upang kami natatanggap ito ay mapasigla ang panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
motibo ng ating pagdiriwang ng banal na misa. Ang lahat ng ito'y inialay natin sa ating Panginoong Diyos pasasalamat para sa lahat ng biyayang patuloy na ipinagalog niya sa atin, lalo na ang biyaya ng buhay. Pero din po ang banal na misa nito inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na nagpasalamat, lalo na sa mga pagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Arman Candelaria, Rachel May Pastrana, Nicole Regania, Nico Lagusta, Eunice Ann Gabonellas, Arkel Regania, Bener Francisco, at natin po sa ating kapatid na si Albert Lopez, na naway patuloy naman silang pagkalooban ng maraming panawang kaarawan sa kanilang buhay. Pero din po ang mga sponsor sa linggong ito, ang Third Sunday Mass sponsor, na naway pagkaloob sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. Ganun din po, isama din po natin sa ating mga panalangin. Tulungan po natin sa pamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Nawa, pagaling ginawa sila ng ating Panginoon Diyos at ipagkaloob sa kanila ang lakas ng kanilang mga pangatawan. Ganun din po, lalo na sa ating mga kapatid na sina Maylin Lidia Vicencio, sina Rudy Saludes, at ganun din po sa ating kapatid na si Father Philip Luto. Ganun din po, sa kanalamisan ito inialay din po natin ito para sa mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sumakabilang buhay na naway pagkaloob sa kanila ang katahimikan para sa kanilang mga kaluluwa, lalo na ang kaluluwa ni Benjamin Esquera, Edwell Manalo, at ganun din po sa kaluluwa ni Licencia Arian Sares. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hayan marapat sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin niyo ang Panginoon ang ating hayay sa kapupuri at kalulahati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ibuniyang iglesia. Ang kagandang loob ng Panginoon ay mananating walang hanggang sa mga may takot sa Kaniya, at ang Kaniyang pagkamatuwing sa salisa. Itinatag ng Panginoon ang Kaniyang luglugan sa langit, at ang Kaniyang pagkakari ay sumasalang Magpasalamat
Panginoon, banal na makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Dayahan kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang lahat ng kainan ng langit. Kung kailangan namin pinapahayaan ang iyong kalwalhatian, lagi nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Banal, banal, banal na Panginoon, Diyos ng Panginoon, ang langit ay Jesus sa iyo, basta ng kailangan, pinagpal ng bayan sa mga lahat ng kalulatian ay sa iyo, Diyos, sa mga pamilya ng mga pangalaman. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa cross para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagligtas sa kanyang mahalagang kamatayan at harin hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkalaro, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniras at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, Kunin, kanin, ito ay katawan na pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang puhunan ay ginawa niya ang at nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniras at ibinigay sa kanyang alagad at sinabi, Inumin niyo ito, kayong lahat, sapagat ito aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Ginaganap namin ang iyong mga paglingkod at palaala at iniutos ng iyong anak.
Sa aming pamilikas, kanyang pinagbalang pagpagkasakit, mahalagang kamatayan. Sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili na isinasamo namin sa iyo na tanggapin sa iyong kalangit na altar itong aming haring papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalangin mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa at tanggap ng banal na komunyon ito ay makispos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tagapin ito aming tungkulit paglilingkod. Magsilbot po. Sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ng itinuro sa atin ang ating tagapagligtas na sa Jesucristo tayo'y manalangin. Panginoon, ay sinasama namin sa iyo na ligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ngayong kapayapaan sa panahon. Sa tulong ng iyong awa ay layo kami sa pagkasala at ligtas sa likay. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon, na nabubuhay tagahari kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, kalalis sa kasalanan ng libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kalalis sa kasalanan ng libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kalalis sa kasalanan ng libutan. Ipagpasya
Dumudulog kami sa iyong pagpapagawang Panginoon na hindi nagtiwala sa sarili naming pagkakamali, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na magbunot ng mga muno sa ilalim ng iyong haba, subalit ikaw sa iyong pagkaway. Ipagkaloob mo sa amin kung gayong butihing Panginoon, na aming kagabi na katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinagkas na nagbago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bahay ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo Magsipon.